Ayan, good morning. Good morning. Thank you, Coach Lori. Good morning po sa inyong lahat. So, tunay nga kahit nasaan tayo if we are willing to share. So, welcome po sa mga first-timers, sa mga old-timers. Again, thank you for being with us. So, ang topic po natin ngayon ay heart attack. Seriously speaking. So, bakit seriously speaking? Kasi seryosong usapan po talaga pag pinag-usapan natin ng puso and particularly ang heart attack. Sige, next slide. Pero bago po yan, magpapakilala po muna ako sa mga first-timers, no? Sa hindi pa ako kilala. Next slide. So ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist pulmonology. So we started Herbalife 2014. Hindi ko nakikita yung 2014. So ganyan po ako kalaki that time. So madali akong napapagod, hinihingal. I feel old for my age. Sabi ko sa sarili ko, ayoko ng ganitong pakiramdam. Buti na lang na-meet namin ang aming angel coach, si Mother Arlene. So sabi niya, why don't you give it a try? No? Para makita ninyo how Herbalife can help you. So I was hesitant at first, pero sabi ko, sige na nga, wala naman mawawala. So, ano po ba yung kailangan gawin? Sabi namin. So, sabi niya, simple lang, palitan nyo lang yung traditional breakfast na nakasanayan ninyo. Sabi ko, oh, papalitan lang pala, kaya ko yan. Sige. So, after 3 days na nagtitake kami ng products, no, healthy breakfast sa umaga, na-experience ko ba, kakaiba yung pakiramdam, gumagaang yung pakiramdam ko. And with that, dahil nagustuhan ko, nagdire-diretso kami, and up to now, nagtitake kami ng product. So I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. And alam nyo ba, doon sa community natin, itong VNC, naging malaking tulong siya dahil ang dami ko pa rin natututunan up to this time, no? At nakakapag-share tayo sa maraming tao. Marami tayong natutulungan. Okay, at yung upcoming natin na event, this coming next year. So abangan nyo po dahil isa yon sa mga life-changing event na inatenan namin. Kaya kami nagstay sa Herbalife. Kaya sa mga wala pang ticket, nako, you should have one. Okay? Next slide. Ayan. So, papakilala ko po sa inyo ang ating puso. So, ano po bang ginagawa ng puso? So, maraming trabaho ang ating puso pero basic na basic, ano po bang trabaho niya? Siya po ay taga-bomba ng dugo natin na mayaman sa simula sa oxygen papunta sa ibang parts ng katawan natin. Pangalawa, siya rin po ang tagadala. Yung dinala niya ng dugo na mayaman sa oxygen, siya rin yung humahakot ng dugo na yon pag naalisan na ng oxygen papunta sa baga para mag-load ulit ng oxygen. So, siya ang taga-supply, siya rin ang taga-kuha ng dugo na mababa sa oxygen para lagyan ulit. Ano pa? Siya rin po ang taga-supply, no? Taga-dala ng mga hormones at waste products o yung basura na pinoproduce ng katawan natin at nililinis niya po ito. At siya rin po ang nagme-maintain ng blood pressure ng katawan natin. Ayan. So basic na basic, yan po ang trabaho ng ating puso. Next slide. Kaya mahalaga, pangalagaan natin yung ating puso because of this very important, no, na mga functions niya. Next slide po. Ayan. So dalawang bagay lang po, no? Ang kailangan gawin ng ating puso para siya mag-function ng maigi, ng tuloy-tuloy. Dapat meron po siyang sapat na supply ng oxygen at sapat na supply ng dugo, daloy ng dugo para magampanan itong mga bagay na ito. Next slide. Dahil kung isa man po dito ang magloko or hindi magampanan yung role na ito, papalya po yung ating puso. So, ano po ba ang nangyayari during a heart attack? So, during a heart attack, ibig sabihin po, talagang sumara po yung yung daloy nung dugo doon sa parte ng puso na yon. Kung kaya, yung area po na yon na sinusuplayan ng puso na yon ay namamatay eventually. At yun po yung tinatawag natin na heart attack. So iba-iba po ang manifestation usually.
chest pain po yung iba, pero yung iba po, especially yung mga may diabetes, minsan nangangalay yung panga, sumasakit yung kaliwang braso, minsan matamlay lang kumain. So hindi po parati siyang chest pain, no? Yung pagsakit ng dibdib. Iba-iba po ang manifestation, especially po sa mga diabetes at matatanda. So hindi po dibdib ang kino-complain nila masakit, kundi yung mga nabanggit ko. Sige, next slide. Next slide po. Medyo naghahang lang siya, no? Medyo may delay. Ayan po, Doc. Okay na. Hindi ko pa siya nakikita. Ayan. So pag sinabi po natin na na baradong ugat, so ayan po ay nakikita nyo sa taas, no? Medyo may dilaw or yung cholesterol po yan sa ugat natin. Pag sinabi pong angina, so ibig sabihin, medyo may effect na po yan sa atin kasi kada mag-exercise po tayo or mag-exert tayo ng effort, hindi po kinakaya ng puso natin na magampanan yung extra activity na ginagawa natin. Kaya nakakaramdaman tayo ng discomfort sa dibdib, yun po yung tinatawag na angina. Ngayon, kapag ito pong kolesterol na nasa ugat, tuluyang sumara at nawalan na po ng supply doon sa endpoint ng ugat na yon, yun po yung tinatawag na heart attack, no? So, ibig sabihin barado na, sarado na, wala nang dumadaloy. So, yun po yung pagkakaiba ng tatlo. Sa simula, coronary artery disease can lead to angina at pag napabayaan, heart attack, no? Next slide. Next slide po. Kaya mahalaga, no? Coronary artery disease pa lang, dapat nire-remedyohan na natin. So sino nga ba ang mga prone sa heart attack? So kung meron tayong unhealthy diet, mahilig tayo sa high fat, fatty foods, no? Hindi tayo nag-exercise, panay ang sigarilyo natin, stress tayo sa ating trabaho, sa ating family, dapat matuto tayo, no? Marunong tayo mag-handle ng stress. Hindi nakokontrol na blood pressure, sobrang taas na blood sugar kasi alam niyo ba ang mga high blood at ang mga diabetic usually gusto nila parating magkasama itong sakit na ito dahil magkapatid yan. Minsan sugar lang sa simula tas eventually nagiging high blood or high blood sa simula eventually nagiging diabetic. Ano pa? Yung mga matataas ang kolesterol, malakas uminom at syempre, parati natin sinasabi, ang dangers ng obesity. Kaya kung wala po tayo sa wastong timbang, nako, isa po yun sa magagawa natin to be on our ideal weight. Sige, next slide. So, ano pa nga ba ang mga pwede nating gawin, no, sa mga para maiwasan, no, yung mga heart attack? So mamaya pag-uusapan natin. Ano ba ang consequences? Pag ang isang tao po ay nagkaroon ng heart attack, eventually ang consequence po niya, nagkakaroon ng irregular heartbeat. So dati regular ang heartbeat, nagkakaroon ng irregular heartbeat. Ano pa? Siyempre, kung matindi-tindi yung heart attack, pwede pong ma-paralyze, ma-disable po yung tao at maging limited na po yung activity na pwede niyang gawin. Pwede rin po masira ang mga valvula ng ating puso. A single heart attack can lead to another heart attack, to another heart attack, at eventually, syempre, can lead to heart failure. And syempre, ang pinakaayaw natin sa lahat ay yung death. Yung premature death, hindi inaasahang pagkamatay, no? Yun yung pinakamalungkot sa lahat. So, ito po ang ilan sa mga consequences of a heart attack. Ay, nawala. Nawala yung aking slide. Hello, Doc. Naka-mute po. Wait lang. Ask natin. Ay, teka po. Thank you, Doc. Wait lang po. Unmute natin si Doc. Ayan po. Okay, so ito yung mga ayaw natin, no, na mangyari. Next slide.
Kaya nga po, wag nating baliwalain ang mga risk factors para hindi tayo magkaroon ng heart attack eventually. Kaya ano ang mga tips natin, no, sa mga ating nanonood? Siyempre, number one, balance calories eaten with physical activity. So pag may kinain tayo at alam natin medyo sobra, sunugin natin with an activity. Ano pa? Heart healthy foods ang piliin natin. Iwasan natin ang mga nako-cholesterol, mamantika, mga processed meats, mga maaalat which can eventually lead to hypertension and risk factor for a heart attack. Ano pa? Yung mga canned meats, yung malalakas alcohol, yung malalakas uminom, no? So hinay-hinay po tayo at syempre kahit saan tayo magpunta, ulit-ulitin natin ito. Mapahandaan man tayo, family gathering, no? Or yung pang-araw-araw na pagkain, parati natin isipin itong mga quick tips na ito, no? Sige, next slide. Number one dyan, no? Sa umaga pa lang, no? So, wag na tayo magpiprito ng mga processed foods, no? Andiyan naman ang ating shake, no? Na hindi na kailangan ng mantika, no? Kaya nga, so meron tayong option to be healthy. Nandiyan ang ating Herbalife Nutrition. Recognized as a super brand in the Philippines, ibig sabihin, ginagampanan niya ang role niya, no? When it comes to good nutrition na ibinibigay sa atin. Tandaan natin, these products are not intended to treat, diagnose, cure any disease. Sige, next slide. Ayan. Kaya nga, number one tayo in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined, weight management and well-being, and active and lifestyle nutrition. So, wag natin baliwalain ang sakit sa puso dahil it can eventually lead to a lot of complications. So, let's start to be healthy. Let's start taking our products, no, to achieve our goals. And with that, thank you and good day po sa inyong lahat.